Yo guys, check kamusta mga idol. So good morning sa inyong Sunday morning mga lodi. Tanghali na pala, mag-alas 12 na pala. So ayan mga idol, mag-update tayo ngayong araw ng linggo mga lord. Syempre bago tayo mag-start, alam nyo na, palike muna ng ating video. Ayan lang ang request ni Jeblos mga idol, no? So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday update, news sa crypto mga idol at sa mga trending news dito sa X mga IDs, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Yan. So, yung market natin, nag-consolidation siya ngayong araw. Simula kagabi. Mga lods, no? Simula June 6. So, ayan, no? June 6, so, mga lods. Hanggang ngayon, June 8. Naglalaro lang siya dito. 2.1 and 2.2 halos, almost, no? So diyan lang siya naglalaro, mga idol, no? Hindi na siya siguro kung may makakabasag man nito, pero kailangan dito half So yung half nito, wait lang, check lang natin. Biglang nag-trade no. Hindi, ayan. So ito yung kalahati niya, mga idol, no? Yan. So may chance na bumaba siya dito pero nandito na siya sa top So mas habang nandito siya, malaki yung probability na mag-break siya dito. Pero once ito mag-drop na ng konti mga idol, baka ito na yung ma-break niya yung support. Parang ito yung support niya, yung kalahati. Di ba? So ayan, ngayon consolidation siya mga lord. So ayun, mag-news tayo ngayon at grabe talaga, hindi pa rin nagbabati. Ilang araw nang hindi nagbabati. Ba't kaya ayaw magbati, no? Ilang araw nang hindi nagbabati, mga lodi, at mukhang hindi na talaga sila magbabati, mga idol, no? Sabi dito, President Trump says Elon Musk will face very serious consequences if he funds Democrats, mga lodi. Ayaw na ayaw ni Trump yun, mga lodi. Kalaban niya talaga yun, mga lodi, mga Democrats, Diba? Sobrang kalaban niya yan. So, sabi dito ni Watcher Guru, President Trump says his relationship with Elon Musk is over na daw. Mga lodi, grabe. So, mukha talaga nga hindi na magbabati. Itong dalawa. Alam nyo, parang the last thing we need is mag-away itong dalawa na to ngayong bull market no? Parang ayaw natin yan. Pero sana magkaroon ng way, mga lodi, para mag-ayos silang dalawa. Para sa akin, kung palabas lang to, itigil nyo na, mga idol. Mukhang walang kumagat kasi, walang kumagat sa pautot nila, kaya mukhang seseryosohin na nila mag-away. Diba? So, ayan. Check natin yung ibang news natin. Ito mga idol search volume is rising globally with the US at the front row. Forefront pala. At the forefront. No? So, sa searching volume for Bitcoin, syempre US, yung nangunguna dyan mga idol. So, December 19 na, 2019 na. So, pagdating dito ng mga 2023, naku, naunahan na ng Brazil. Yung Brazil talaga umataw, no? Mga idol, 2024, US, Brazil, Germany. Tandaan niyo yung nakaraan, Germany nagbenta ng Bitcoin, no? Yan, US ulit. And then hanggang December 2024, no? US, di man lang nakita yung Pilipinas dito, mga idol. Pero syempre, once na laging sinisearch yung Bitcoin, ibig sabihin, lumalaki yung awareness ng mga tao o dumadami yung aware, no, pagdating sa Bitcoin, no? Pwedeng hindi naman pag sinabing aware puro positive agad yun. Sabi nga nito ni ex-finance bull, rising research volume often reflects growing public interest and awareness, no? So hindi ibig sabihin na positive agad sa Bitcoin. Pwedeng meron ding mga negative search diyan o meron ding mga positive. So ganun yan mga idol, no? Wag tayo paano tayo? Patas lang. Pero syempre, mas lamang yung adoption. Sabi dito, South Korea to create a special committee on digital assets to reform Bitcoin and crypto laws. So ngayon gagawa na rin sila ng batas, mga lodi, no, pagdating sa crypto. Hindi lang Bitcoin, no?
Pagdating sa crypto, importante ito mga idol. Sa tingin ko, pag nangyari to na ipasa nung sa US, kasi alam ko, parang US rin talaga yung magsisimula nito mga lods eh. No, kasi once na, alam niyo sa Pilipinas, halos yung sa Pilipinas, merong mga batas tayo na ginaya lang din sa US. Sabi sa akin ng nakilala kong abogado. Sabi dito mga lodi, ay sa akin, sa tingin ko, once na may pasa yung batas ng US sa tungkol sa crypto and regulations, mga idol, dun din kukuha ng idea yung mga ibang bansa. No, babasahin nila yun, ganito sa US. Siyempre, pinakamalakas na yun na bansa yan eh. 'Di ba? O ganito pala yung ginawa nila, ganito yung law nila pagdating sa crypto. 'Di ba? May magbago man, at least ang nangyari doon, ang binasihan nila is yung batas na ipinasa ng US. Sa ngayon wala pa mga idol, no? Sa UK meron na yung MiCA, pero hindi ko alam kung fully yun eh, mga idol eh. Pero sa UK meron na eh. UK ba Europe? Basta doon yung MiCA. Yung sa US naman umaandar pa. Kumbaga sinusulat pa lang mga lods. No, kaya itong South Korea gagawa na din sila ng kanilang sariling batas pagdating sa Bitcoin and crypto, no, hindi lang Bitcoin. So, goods na goods 'yan kasi ayun nga yung sinasabi ko, once na magkaroon na ng batas diyan yung US, gagaya na diyan yung ibang bansa. Parang doon na sila babase. 'Di ba? Kasi gaya-gaya tayo, pati mga telenovela ginagaya natin. Wala tayong originality. Grabe yun, mga idol, no? Maski sarili nga natin, ginagaya natin eh. Meron ako napanood yung hihintayin kita sa langit. Hindi ko alam syempre, hindi naman ginaya siguro yung binase lang. Unang napanood ko doon, grabe, tanda ko na. Unang napanood ko doon si Richard Gomez tsaka si Don Zulueta eh. Tapos inulit yun yung ganong istorya. Si Angel Locsin tsaka si Richard Gutierrez. Mga idol, no? Pero ganun din yun, yung hihintayin kita sa langit. Ganun din yung niya. Yung kanyang kwento. Ang ganda nun dati, bata pa ako nun. Ewan ko ba't pinanood ko dati yun, bata pa ako, tapos nagandaan ako. Grabe yung istorya nun, love story na masakit sa dibdib, sabi nila. O, ayan. Eto, good news to sa Bitcoin, no? Sabi dito ni CryptoZar David Sachs, Bitcoin is an excellent store of value. Talagang, ayun mga lodi, hindi mo na pwedeng tanggalin sa Bitcoin kasi yun, yung store of value. Parang siyang digital gold. Mga lods. No, ayun yung parang niya, yung silbi niya. Sa akin sa tingin ko. Kumbaga, gusto mo mag-ipon ng gold, digital gold, Bitcoin. 'Di ba? Pero may mga utility tulad ng fiat, ganyan. So, iba na yun pagka ganun. No? Bitcoin is the original and the strongest one, sabi ni David Sachs. At di na yun mawawala kay Bitcoin. Nakatatak na sa kanya yun. At eto mga idol hindi sa hindi ako kasi iba sinasabi bias ako sa ibang coin, sa Bitcoin hindi. Yung Bitcoin mga lodi, hindi na yan maaalis, hindi na yan matatanggal. Tama yung sinabi niya dito, the original and the strongest one. Magi-stay na yung Bitcoin forever. Pag may crypto tayo, ibig sabihin nun may Bitcoin. Once na mawala yung Bitcoin, bababa yung tiwala ng mga investor sa mga iba pang crypto. Kasi kung Bitcoin nga mawawala, paano pa yung iba? Diba? Siya nga yung mother coin eh. Diba? Well, I think there's a few different aspects here when you're talking about digital aspects. So first of all, you got Bitcoin. It was the first digital currency, and it's the original. It's the strongest one. In the parlance of the industry, it's the most lindy, meaning it's been around for over a dozen years now. No one's ever hacked it. No one's ever cracked the security around it. Diba? No one's ever hacked it. No one ever cracked the security around it. Sabi niya. No? So, pinakamatibay to. Kumbaga, parang ganun nga siya, gold. No, gold, digital gold, no? Siyempre, kung ikaw, kunyari, dito sa totoong buhay, no? Kumbaga hindi digital. Importante yung pera, 'di ba? Marami kang pera, paper money, marami ka. Pero iba pa rin pag meron kang gold, 'di ba? Bahay mo punong-puno ng gold, di mayaman ka na noon, parang ganoon, 'di ba? So yung Bitcoin, isa siyang digital gold. Ganun yung sa akin sa kanya. Pero pagdating sa mga transaction, parang ganun din yun. Imagine mo, magbabayad ka ng gold. 'Di ba? So matagal pa. Magkakaroon pa ng ng timbangan, kung gaano kalaki yan, dami ba yan, kung ano yung presyo niyan. Ganun din 'di ba? So Bitcoin para sa akin digital gold, at sabi nga nila mga idol, yung Bitcoin ito na yung mga playground ng mga wealthy at yung mga nag-success na.
yung mga ano na, they already made it na. So ayan yung kanilang playground, no, yung Bitcoin. Pero kung ikaw gusto mong mag-invest ngayon, nagsisimula ka pa lang, meron kang 100,000 6 digit na pang-invest, parang hindi ka yayaman pag sa Bitcoin ka nag-invest ngayon. No, ngayon kasi mataas na yung Bitcoin, 100 na eh. Kung sakaling mag 500,000 man yan ngayon, so magta times 5 lang yung iyong pera. Kunyari, meron ka 100,000, di magiging 500,000 yung iyong asset o yung ininvest mo sa Bitcoin. Pero kung maghahanap ka o mag-i-invest ka sa mga coins na pwedeng mag 10x, 20x, mas maganda dun, di ba? So ngayon, hintay ako kasi ganun eh. Hintayin ko na lang mag-drop o mag-bear market, bumalik sa floor yung Bitcoin para dun tayo mag-i-invest. Ganun tayo, mga lods, no? Ngayon, pas muna tayo sa Bitcoin, pero hindi ibig sabihin na hindi ko gusto yung Bitcoin, mga lodi, o hindi ako bibili ng Bitcoin. Bibili tayo niyan. Di ba? Next year o next year, ganun, bibili tayo niyan, mga lodi. Mag-aano tayo, mag-i-invest tayo diyan, magbubodega tayo niyan. No, pero sa ngayon, dun muna tayo sa mga coins na sa tingin natin medyo mas malaki yung gains pag dun tayo nag-invest, no? So ganun. I'm not a financial advisor. Mga lodi, do your own research. Lagi kong sinasabi sa inyo yan, no? Hindi mo kayong bumase sa akin para magbenta o bumili ng coins. Ganun. Hindi ako, baka matalo pa kayo pag sa akin kayo umasa. Di ba? So, ayan. Ito, napaganda ng commercial na to, mga lodi, no? So, ang ganda ng nilabas ng Coinbase na commercial pagdating sa Bitcoin. So, check natin to, ha. In 2012, you'd need 30,000 Bitcoin to buy this house. 30,000 Bitcoin? Kung bibilin mo to nung 2012, baka siguro mababa pa yung Bitcoin nun, syempre. A decade later, it had only cost you 20 Bitcoin. Ang laki ng binaba, di ba? Biglang naging 20 Bitcoin na lang. No? A decade later, o 10 years. And today, it could be yours for 5. Tapos ngayong 2025, 5 Bitcoin na lang yung presyo niya. So, yung presyo ng bahay, bumababa siya sa presyo ng Bitcoin. Ibig sabihin, yung Bitcoin tumataas, yung presyo ng bahay bumababa. Kumbaga, pag pinaglaban mo yung bahay tsaka Bitcoin, mas lamang yung Bitcoin. Umaangat siya kaysa sa bahay, no? If home prices keep falling in Bitcoin, why do they keep rising in dollars? Yon ang tanong doon, mga lodi, no? Kung yung presyo ng bahay bumabagsak siya pagdating sa Bitcoin kasi yung Bitcoin tumataas, bakit yung bahay naman tumataas naman siya sa presyo ng dollar na pag fiat na o pag money, real money, 'di ba? Ibig sabihin, pag Bitcoin paunti ng paunti yung bayad mo sa bahay, pero yung pagdating sa pera, palaki yung pera na dapat mong kailangan pag bibili ka ng ganitong bahay. Bakit ganun? Di ba? So, ibig sabihin, mga lods, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, anong ibig sabihin? Di ba? Guguluhan ka na. Oh. Ibig sabihin, Bitcoin is talagang tumataas siya. No? Time, yung nagpapataas sa kanya. No? Isipin nyo, 2012, ang laki na, medyo malaking Bitcoin pa yung kailangan mo. Pero ngayon, 5 Bitcoin na lang. Diba? 1,000 Bitcoin pa yung kailangan mo noong 2012. Ngayon, 5 Bitcoin na lang. Pero kapag gagamit ka ng pera, mas malaking pera yung kailangan mo kaysa noong 2012. Pag bibili mo tong bahay na to, diba? Nag-gets nyo ba yun? Coinbase took us up and so did Bitcoin. From 30 BTC to 5 BTC for the same house. Where do you think 1 Bitcoin will take us in 2030? Natingin nyo, magkano na yan sa 2030, mga lodi? Baka sobrang, baka sa susunod, pag bibili ka ng gantong bahay, 0.0 Bitcoin na lang, 0 point something Bitcoin na lang ang kailangan mo. Pero pagdating sa fiat, kailangan mo na mas malaking pera. Kasi Bitcoin, tumataas yung presyo niya, no? Habang tumatagal. Ganun yung sinasabi dito. Diba? So, punta na tayo dito. Vivo Power rises 121 million to invest in XRP Ledger ecosystem project. The energy firm aims to be the first public company with XRP focus.
No? So, goods na goods yan pagdating sa XRP, mga idol. Pero, napansin ko yung Vivo Power, no? Parang logo ng B-Chain. No? Ayan yun. So, ito na. Napansin ko lang. Sabi ko ba, B-Chain ba yan? XRP expected to reach double digit on June 16 due to regulatory clarity. So, may chance daw, sabi nila to, hindi ako nagsabi, na sa June 16, dahil yung regulatory clarity ng ating XRP is lalabas na o ng ating crypto, tapos yung sa SEC pa, marami daw catalyst na pwede maging double digit yung XRP. So ako, hanggat maaari nga, hanggat wala pang bear months, ayoko pang tumaas yung XRP sa totoo lang, mga idol. No? Kasi hanggat wala pang bear months, gusto ko pa makapag-ipon ng XRP. Tapos pag bear months na yan, bahala siya kung saan siya pumunta. At least doon, medyo masaya na ako sa bodega. Ako ngayon, medyo wala medyo malungkot pa ako kasi onti lang ang XRP ko. Kasi alam nyo naman, di ba, bumili tayo ng racket mga idol So yung hawak kong XRP dati, ngayon, onti na lang. So sayang, no? Sana bago bear months, hindi pa siya umangat. Gusto ko nga, bumagsak pa siya ng bumagsak Maging 25 centavos na lang Para marami mag-iyakan Maraming tatrash talk sa atin, 'di ba? Tapos biglang hahataw si XRP sa sa bear months. So, boom. GG. So ayan, iniwala ba kayo dito na magdo-double digit? Pero either way, okay naman sa akin. Bawi na lang ako next cycle. Pero hangga't maaari sana ayoko pang tumaas sa XRP, no? Pero ito sabi dito, can anyone say Ripple, XRP, and RLUSD, all the banks now want their own stablecoin? Nako, grabe. Totoo yan, mga lodi. Halos kahit mga bansa o something, mga big companies, gusto na nila ng sarili nilang stablecoin. All the countries now want their own stablecoin. Diba? All the banks, all the countries, all the state will want their own stablecoin. So, lahat sila gusto na ng stablecoin. XRP will either create and move all the stablecoins or be the bridge for the stablecoin. Alam nyo na yan, ginagawa ng XRP, yung bridge. Mga lodi, ito yung example niyan, no? Either way, you'll be rich, sabi niya. Kasi talagang bullish na bullish to si Daryl Remirif. You only have one job, buy and hold, secure, and the rest of the pieces will fall in place. I can't emphasize the importance of that. But whatever you can, if you won't take much to make you cozy, hold. Don't get flooded out. Don't pay attention to the noises. Lastly, secure your crypto. They have already started with their BS. Alam niyo na yung sabi niyan. They will come after your crypto as the time goes. Store it on your own wallet with your own keys. Don't trust anybody else your millions. This is common sense. For those who still have, basta ito mga idol, no? Ito yung di ba? Gusto na nilang gumawa ng sarili nilang mga stablecoin. Ito kasi yan, mga lods, no? Kahit ilang stablecoin pa yan dumami, lahat yan dadaan sa XRP because the XRP is the bridge, mga idol, no? Lahat yan gaganon. Kasi di ba sinasabi, wala nang silbi yung XRP kasi may RLUSD. Ibig sabihin, hindi nila alam yung nangyayari. Ibig sabihin, hindi nila alam yung system pag ganun yung sinasabi nila, mga idol, no? XRP bridge yan. Diyan ladaan lahat. US dollar, papunta ng euro. Japan, papunta ng Brazil. Kumbaga, ito yung airport. Parang ganun, XRP. Diba? So, akin, mga lodi, kung meron kayong tiwala, kayong bahala. Mag-research kayo, mga idol, no? Hindi ko sinasabing bumili kayo niyan, hindi ko sinasabing maganda yan, binabasa ko lang yung mga news natin. Sabi nga dito, XRP Port Knox Gold. Holy moly. Just as I said this morning, I told you once the ACT laws are passed next week, eto na yun, yung sinasabi lang regulatory, the focus will turn to gold. And it has started. News just started coming out. Fam, we're about to be wealthy beyond our wildest dreams. No? Lagi niyang sinasabi yan na magiging mayaman daw tayong lahat. This will happen quick, I told you. You'll go to sleep eating tuna and wake up to caviar. Naku, pa ako nakakain nun caviar. Nakakain lang ako, buto ng papaya. Mukhang caviar yun, di ba? Yung buto ng papaya. Ayun lang.
Mga idol, no? So, ang ganda nung yung message nitong ano na to, commercial ng Coinbase na to, mga idol, no? Sobrang tindi nito. Ang ganda nung parang pinarealize sa atin nitong commercial na to. Di ba? So, ayun. Grabe. So, mamaya ulit gabi, mga idol, ito try natin. Pero sana nga, hindi ako sure. Pero kung hindi man ako makapag-update mamayang gabi, bukas babawi ako sa inyo, mga idol. No, alam niyo naman 'yan. Everyday naman tayo nag-update, kahit isa, dalawa. Pero as long na kaya kong dalawa. Pero kung isa lang, wala tayong magagawa, mga idol. Ganun talaga. Bawi na lang tayo sa next news, no? Pero ngayon, hanggang dito lang yung news natin. Sana syempre na-enjoy nyo. Kung na-enjoy nyo, like yung video natin. Sa mga hindi na-enjoy, huwag na kayo mag-subscribe. Yun lang. Kita-kits tayo mamaya sa mga wala pang crypto exchange dyan. Check nyo yung ating link dyan sa description, mga idol. No? So, kita-kits tayo mamayang gabi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clever TV and subscribe to Jebla. If you don't want to subscribe to me, it's linked in the description. If you don't want to subscribe to me, I'll be sad. If you subscribe to me, I'll be happy. Peace.